God is good. All the time. All the time. God is good. Alakpakan po natin ang Panginoon. Mapapansin nyo sa mga pagbasa, ang pinag-uusapan ay ang tungkol sa pagkain. Alam nyo, ako ay nabigla kasi nakatuwaan ko ang mga teachers ng aming charitable institution na i-BP sila, yung kunin yung sukat ng kanilang blood pressure. Ako ay nagulat sapagkat yung mga umiidad ng 20 mahigit at 30, alam nyo kung ilan ang blood pressure nila? 200 over 165, 150, 140, 170, meron pang 170. Naku po, Diyos ko, ano ito? Samantalang ang aking blood pressure, pinakamataas na ang 150, 145, ganyan, tama naman yung sa edad ko, sabi ng doctor, sabi ganon, 140, tsaka sa laki ko, 140 over 80, 85, ganun lang, ano? Minsan maabot ng 90. Hindi naman ako masyadong nag-aalala kung maabot na siya ng 90 kasi nga, ako ay may edad na. Pero alam nyo ba, ang dami na palang nagme-maintenance ngayon, no? Bata pa lang nagme-maintenance na. Yung aming mga seminarista, iba sa kanila ay matataba, ang dami nagme-maintenance. Kahit hindi mataba, talaga nagme-maintenance. Ano po? Meron akong pamangkin, ganito kalaki, abay, binigyan ng maintenance ng doktor. Merong 18 years old na stroke, merong 20 plus, karamihang napupuntahan ko, karamihan ay stroke and diabetes. Saan ito? Anong dahilan nito? Ang dahilan nito ay yung pagkain. Hindi po ba? Pagkain. Sabi daw, lagi tayong kumakain ng junk food. Anong ibig sabihin ng junk food? Junk, ibig sabihin patapon, ibabasura, itatapon. Ibig sabihin walang halaga. Junk food. Diba? Kindly junk that rubbish. Diba? Itapon mo ang basurang iyan. Yan ang sinasabi ng aming teacher nung bata pa kami. Junk that rubbish. Diba? Ibig sabihin, tapos sinasabi, junk food. Diba? Ano yung mga junk food? Ang akala lang natin, mga cracklings. Ano yung cracklings? Yung mga sitcharon, yung mga chips, di ba? Ay, hindi lang yon ang junk food. Ang mga junk food, halimbawa ay mga sausages, di ba? Sausage, mga tocino. Considered junk food ang mga iyan. And then, sinabing ganon, hindi lang junk food, pati fast food. And then, ni-research ko kaninang umaga, ano ang fast food? Nandun din sa Merriam Dictionary. Sabing ganon, fast food are foods prepared fastly without consideration, na may nourishment pa dito, merong significance ba ito, meron ka bang makukuha, para bang ipin-repair ang fast food, mabilisan at pasasarapin lang ito, pero walang konsiderasyon sa iyong kalusugan. Kung ito ay maalat, kung ito ay puno ng sebo, puno ng kolesterol. Parang malungkot kayo ngayong umaga. Pinag-usapan natin yung pagkain. Ayun, yun yung
nakita ko, sabi ko, kung bata-bata pa lang ako at nalaman ko na ito, hindi na talaga kakain ng ganito. Pero napakahirap pala, no? Dahil sa katakawan na yung ating utak, no? Na ano na talaga na ito ang masarap. Sabing ganun daw, paglabas pa lang daw ng baby at nakatikim na sila ng matamis. Yan matamis. Na natatatak sa kanilang utak na ito ang masarap. Naintindihan po ba? Ganon din tayo. Pag nakatikim na tayo ng malasang malasa, ito na ang masarap sa ating utak at hindi na masarap ang medyo matabang. Hindi na masarap ang hindi matamis. Hindi na masarap ang ampalaya. Pag binibigyan ko yung mga bata ng ampalaya, nako, sa pilitan pa. Pag binibigyan ko ng pakbet, yung mga bata, talagang sapilitan pa itong mga altar servers pag nakikikain dito. Sabi ko gano'n, para maubos ang pakbet, tigda 2 kutsara kayo. So, busin yan. Kasi laging pinuputakti nila ay mga karne, no? Lalo na yung matamis-tamis na karne at malalasang karne. And then, nandoon pa yung mga milk tea, di ba? Ay, naku po, mga ice cream. At iba kumain na yung mga bata. Tayo rin, iba na kumain. Ang isang manok, kakainin lang ng 2-3 bata. Hindi po ba? Pag hindi mo pinigilan, ubos yung isang manok. Di ba? Isang lechong manok. Sabi ko, ano ba ito? Nung maliit kami, ganyan lang kalaki. Hati-hati. Di ba? Yung galunggong, hahatiin pa. Pero ang bata ngayon, talagang tayo ngayon, hindi lang bata, malakas kumain ng mga pagkain na hindi mabuti sa ating katawan. Ito ang sinasabi ni Jesus ngayon sa atin. Ganon din sa pagkain sa banal na Eucharistia. Hindi na natin alam ang mabuti. Junk food ang ating alam. Tingnan mo yung banal na Eucharistia. Pag kayo ay susubuan ng pare, nakapila kayo, nakangangalang kayo. Minsan nakaganyan, di ba? Nakaganyan. Minsan, hindi mo alam kung dapat ng kamay, nakaganyan kasi puno ng kabanalan ang ibibigay sa iyo ng pari. Diyos yun, sabi ni Jesus, ako yun, di ba? Minsan katawan ni Kristo, nakangangalang. Noon tinuturuan pa namin yung mga tao, ilabas ang dila at ipapatong ng pari ang banal na ostia. No? Ilabas ang dila. At tapos sumagot ng Amen. Hindi. Misa sinabi, nagbigay ako ng ostia, katawan ni Kristo, thank you, Father. Salamat po. Hindi alam kung ano, yun. Ang sinasabi ni Jesus ngayon, hindi na natin alam kung ano ang pagkain galing sa langit. Lahat naman ng pagkain ay galing sa Diyos. Siya ang gumawa niyan. Kaya nga pinagmamalaki ng mga Israelita. Ano ang may bibigay mo sa amin? Sinabi kay Jesus, anong may bibigay mo sa amin? Ang aming mga ninuno ay nakatanggap ng mana. Alam niyo ba yung mana? Kasi nagreklamo sila ng reklamo noong unang panahon bago sila pumasok sa palupang pangako. Reklamo sila, wala namang karne dito, wala namang tubig dito bago pa lamang sila doon sa disyerto. Wala man lang tinapay dito, walang pagkain dito. Sabi ng Panginoon, bago pa lamang itong mga Israelitang ito, nawala na kagad yung tiwala nila sa akin. Nakita nila, nagpadala ko ng salot sa mga kalaban nila at binuksan ko
ang dagat. Sabing gano'n ng Panginoon. Pagkatapos, ito, sasabihin nila, buti pa hindi mo na kami inalis doon sa Ehipto. Buti pa inalipin na lang kami doon habang buhay. Buti pa kami mamatay na lang doon kasi pinapatay kami. Kisa mamatay kami ng gutom dito. Tingnan nyo, pag pinag-uusapan ng tiyan, ang gutom, nagiging desperado ang tao. Ibig sabihin yun ang kahinaan natin. Hindi po ba? Kaya nga sabi ng isang pari, huwag niyong gugutumin ang pari. Pag nagutom yan, naguhurmentado. No? Talagang kahit sino ang magutom, ay talagang mayroong epekto sa atin, sa isip natin, sa ating kilos. So napaka-importante ng pagkain. Kaya natatandaan ng mga Israelita, during that time, sabing ganon, pinagyayabang kay Jesus, oy kami, pinakain kami ng Ama, pinakain kami ni Yahweh, yung aming mga ninuno ng mana. Natatandaan nila yung kabutihan ng Diyos, natatandaan nila na sila'y sinagip ng Diyos kahit naging walang iya sila. Di ba? Kahit sinumbatan nila ang Panginoon. Kami ang mga tao noon, kami ang sambayanan noon, ninuno namin, nakakain ng mana na galing sa langit. Eh, sinagot sila ni Jesus. Ano ang sagot ni Jesus? Sabing ganon, oo, pero namatay din kayo. Namatay din ang inyong mga ninuno. Pinatay sila ng Panginoon doon sa disyerto. Lahat ng iniligtas ng Panginoon halos ay pinatay sa disyerto ng Panginoon dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Dahil kapag nagugutom na sila, kumakapit na sila sa patalim. Diba? Kapag nagugutom na sila, nag-aaway-away na sila. Kapag nagugutom na sila, ay hindi na sila sumasamba sa akin. No. Gustong sabihin, mahalaga ang pagkain, pero ito rin ang nagpapaligaw sa atin. Pag sinabing pagkain, yan ay yaman. Kapag sinabing pagkain, yan ay saya ng buhay. Di ba? So, yun ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Mag-ingat tayo. Di ba, minsan, laging sinasabi ng ibang mga tao, kaya ko lang nagawang magtinda ng drugs dahil kasi kami ay naghihirap. Dahil nagawa ko ito, makapatay, mang-hold up. Ito yung mahirap sa atin. No? Mahirap sa atin. Kaya, tingnan din natin yung sinasabi ni Jesus sa atin. Alam mo ba itong tinatanggap mo ngayon? Baka tanggap ka din ng tanggap ng banal na komunyon, pagkatapos ay wala ding epekto ito sa iyong isip, sa iyong puso. Ang sabing ganon ni Jesus, ako ang pagkain, nagbibigay buhay. Ang sino mang kumain sa akin ay hindi na mamamatay. Yung inyong mga ninuno, pinagyayabang ninyo na kayo'y pinakain. Baka pinagyayabang natin na tayo'y pinakakain ng Diyos, ng kanyang banal na komunyon, pero hindi natin alam ano ba ito. Yun ang sinasabi ni Jesus. Ano ba ito? Sinabi niya, ito ang aking katawan. Ang sino mang kumain nito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, makita nyo, itong pagkain na ito ay pang-spiritual. Itong pagkain na ito, marami ng pagkain sa atin. Okay, nakakasama na nga yung pagkain sa atin. Pero tingnan mo naman, ano ba ang dulot ng banal na komunyon sa iyo? Ito ay pagkain ng kaluluwa.
Ano ba ang mangyayari sa'yo? Pag kumain ka ng masarap na pagkain, ay may nutrients na pagkain, siguro lulusog ka, di ba? Sisigla ka, gaganda yung kutis mo, di ba? Yan ang nagiging resulta. Hindi ka magiging sigurong masakitin kung mabuting pagkain at alam mo ang pagkain. Ngayon, alam mo ba ang pagkain ibinibigay sa iyo ni Jesus? Pag pumupunta ka dito sa simbahan, alam mo ba ito? Baka hindi mo alam. Baka akala mo junk food din yan. Kasi hindi mo alam na ang kinakain mo ay junk food. Kaya ang alam mo, itong pagkain na ito ay hindi mo alam kung ano ito. Parang junk food lang sa'yo. Walang resulta sa iyong kaluluwa. Di ba? Ang junk food ay walang resulta sa iyo, kundi karamdaman ang nagiging resulta nito. Di po ba? So, yun yung gustong sabihin. Ngayon, paano nagkakaroon ng effect sa ating ang katawan at dugo ni Jesus? Paano? Alam niyo, mga minamahal na kapatid, hindi naman ito mamajikin ka eh. Hindi pag kumain ka ng banal na ostia, magic na yan. No? Ikaw ay, wala nang sakit. Pag kumain ka ng banal na ostia, babaguhin na yung utak mo, yung isip mo. Minsan nagrereklamo na nga sila, ang tagal-tagal ko nang nagsisimba, parang walang effect sa akin ang banal na komunyon. Di ba? Meron nga diyang isang nagsisimba, sinabihan niya ako, "Naku, Father, ang tagal-tagal ko na nagsisimba dito." Sabi niya ganon. Parang hindi ko nararamdaman. Yun ang isang problema. Kasi ang banal na komunyon, hindi hindi aalisin yung pagkatao mo nito. Kaya nga sabing ganon, ang banal na komunyon nourishes us. Pinakakain tayo nito. Pag pinakakain tayo yung ating kaluluwa, pinalalakas tayo yung ating kaluluwa. Katulad yan ng isang lasinggero. Yung isang lasinggero ay matagal na siyang dinangumunyon. Maliit pa siya, hindi siya pumapasok ng simbahan. Nakikita niya ang kanyang mga anak, talagang nagkakaroon na ng problema sa kanya dahil nasisira na ang kanyang pamilya sa sobrang paglalasing niya at pagkatapos nananakit na siya, nagiging wala na siyang kwentang ama, nawawalan siya ng dignidad na ama, laging nakikipag-away. Isang araw inimbitahan siya sa MA at ipinaliwanag sa kanya ang epekto ng Holy Eucharist, kung sino si Jesus sa ating buhay. And then, nagbago siya. Umiiwas na siya doon sa mga manginginom ng alak. Isang araw, hinarang siya ng kanyang mga kasama, "Bakit mo kami iniiwasan?" Galit na galit. "Dati kasama ka namin palagi." Galit na galit. Alam niyo yung sabi nila, tanong nila, "Anong nakain mo ha? Bakit ka nagbago?" Simple lang sinabi nung lasinggero, "Nakakain ako ng katawan ni Kristo." Binago ba siya ng katawan ni Kristo? Isang tanong lang. Nandoon pa rin yung pagkikrave ng alak sa kanya. Nandoon pa rin yung masama niyang pag-uugali, siguro. Pero binigyan siya ng lakas ng loob. Yun yung dulot nun. Ang dulot nun ay yung biyaya na pag tinanggap mo si Jesus, sinabi ni Jesus, "Ito ang aking katawan, hindi na ito basta banal na bagay lamang, kundi ang Diyos na." Ang pag-ibig ng Diyos
ay nandito sa banal na ostia. Hindi ito katulad ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno. Tinapay lang yan. Kahit bigay ng Diyos. Pero ito, anak ng Diyos. Kaya kapag hawak niya, na-realize niya yung kagandahan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, na-realize niya, kaya siya magbabago. Yun yung biyaya, yung naging malapit ka sa Diyos. Nagkaroon ka ng realization, nagkaroon ka ng lakas ng loob na magbago. Kaya wag niyong iisipin na may magic sa Eucharistia. Kaya minsan, ang gusto ninyo, humilya. Kasi ang humilya din ay pagkain ng kaluluwa. Pag nandito na tayo sa komunyon, medyo tamad na tayo, ayaw na nating sumamba. Alam niyo po ba, sa ibang mga bansa, nasa 50% lang ang naniniwala na si Jesus ang banal na komunyon. Kaya, anong nangyayari? Walang effect sa kanila ang komunyon. Tinanggap lang nila rito, parang banal na bagay. Ang komunyon, isang simbolo lang. Pero kay Jesus, ang komunyon ay presensya niya. Ang komunyon ay siya. Inilagay niya ang kanyang sarili sa banal na tinapay na walang kalaban-laban. At dapat tignan mo ang banal na tinapay na yon na hindi na tinapay, kundi si Jesus na. At dahil doon, kung si Jesus na, yung malaking pag-ibig niya, babaguhin ako. Yung malaking pag-ibig niya, ay bibigyan ako ng lakas ng loob. Hindi ko gagantihan ang Diyos ng pangit kong pagkatao. Yun yung gustong sabihin sa atin. Kaya minsan, mali ang pagkaintindi natin. Sasabihin natin, dapat, Amen. Ito ang katawan ni Kristo. Amen. Binagawa pa ng lay minister. Ipinakikita pa sa iyo. Ipinakikita pa ng pari ang katawan ni Kristo upang ipaalala sa iyo, last adoration mo. Ito ang huli mong pagsamba sa Kanya na nakikita mo siya at ito ay papasok na sa iyong katawan, papasok na sa iyong bibig, ang banal na Diyos. Kaya minsan, yun ang sinasabi ko sa inyo, mga minamahal na kapatid, di ba? Huwag humilya lang ang inyong anuhin. Kapag nandito na tayo sa second part of the Holy Mass, ang titignan nyo na ay ang Diyos na ilalagay niya ang kanyang sarili sa banal na ostia at ilalapat mo na ang iyong pag-ibig, ang iyong pagtingin sa Kanya. Inihahanda lang tayo ng banal na salita ng Diyos. Yan po yun. So it nourishes us. Yun ang una. Pangalawa, it releases our life. Ibig sabihin, pinasasaya ka nito. Makakayanan mo ang iyong pinagdaraanan sapagkat tinanggap mo ang Panginoon. Pasasayahin ka. Hindi yung pag-alis mo dito, ang lungkot-lungkot mo kasi hindi mo naintindihan ang iyong tinanggap. Okay? And then sa kahuli-hulihan, it perpetuates our life. Ibig sabihin, binibigyan ng walang hanggan ang ating buhay. Tinatanggap natin ang eternity. Ibig sabihin yan, ngayon pa lamang tinanggap mo na ang buhay. Sa kabila, ang buhay na walang hanggan, mamatay ka man. Dito, sinisigurado ang walang hanggan ay nasa iyo. Yung immortality of God, yung pagiging immortal ng Diyos ay babahaginan ka. Diba?
yung walang hanggan. Yun po yung nangyayari sa atin sa banal na komunyon. Kaya nga itong si Saint John Maria Vianney, pinakukumpisal niya yung mga tao bago mangumunyon. Pinaghahanda niya. Alam nyo, minsan 300 to 1,000 people ang nagkukumpisal sa kanya. Kasi dapat maging karapat dapat sila sa pagtanggap ng banal na komunyon. Pinagsisihan nila ang kasalanan nila, pinagsisihan ng kasalanan natin bago natin tanggapin si Jesus. Minsan, wala tayong preparation. Basta tatanggapin mo lang si Jesus, akala mo yun ay isang magic lamang sa ating pananampalataya. Ang banal na komunyon ay mutual para matanggap mo ang grasya, ang biyaya. Mutual. Ibig sabihin ng mutual, ibig sabihin ang Diyos ang nagbigay, Diyos ang nagsikap, paano mong tatanggapin ito ng karapat-dapat sa iyong buhay na pinaghandaan mo talaga at alam mo. Kaya maganda, pupunta ako sa misa, tatanggapin ko si Jesus. Yun po yun. So, yan. So, ang pagkain, napaka-importante sa ating katawan at piliin natin ang pagkain, hindi junk food. Pero, gusto ko lang din sabihin sa iyo, baka ang kaluluwa mo tinatanggap si Jesus bilang junk food. Ibig sabihin, walang pakinabang ba si Jesus sa iyong kaluluwa at sa pagbabago ng iyong isip, ng iyong puso. Kaya nagiging junk food si Jesus. Iwasan po nating maging junk food ang ating Panginoong Jesucristo sa atin. Laging tandaan, it nourishes us. Diba? Pinakakain tayo nito, pinalalakas tayo nito, then, it releases us, ginagawa tayong maligaya at masaya, payapa ang buhay. And then, pangatlo, it perpetuate our life. Di ba? Perpetuate our life. So, napaka-importante nito, itong tatlong konseptong ito. Sana maging aware na tayo kung ano ang Santisimo Sakramento sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon sa katahimikan ng ating puso, ang ating namang panalangin, ang ating hilingin, habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Tas natin ang ating mga kamay, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos. Iham natin ang awitin. Panginoon naming Diyos, sinasamba ka namin
sa iyong banal na katawan at dugo. Panginoon naming Diyos, salamat po sapagkat patuloy mong ipinakakain ang iyong sarili sa amin kahit hindi kami karapat-dapat. Panginoon naming Diyos, tulungan mo kaming maintindihan ang hiwaga at misteryo ng iyong katawan na aming tinatanggap. Ngayon ding umaga, Panginoon, naririto kami upang hingin ang aming mga pangangailangan. Sana po, Panginoon, habang hinihingi namin ito, pinalalakas kami ng iyong presensya. Ang aming mga problema ay pinanghihina kami. Kaya tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami at sana po huwag kaming masyadong mag-alala sa mga bagay na wala kami o kulang kami. Alam namin na ikaw ay mabait na Diyos, mabuting Diyos. Huwag po sana kami maging desperado sapagkat kami ay may mga kakulangan, may mga kagutuman. Bagkus turuan mo po kaming maging matatag, turuan mo po kaming magtiwala sa iyo, Panginoon. Ipinagdarasal din namin ang aming kalusugan, yung mga may sakit. Panginoon, hawakan mo sila. Mamaya sila'y papahina ng banal na langis. Hinihingi namin ang kagalingan. Tulungan mo sila. Ipinagdarasal din namin ang mga pari ngayong araw na ito. Sa panalangin ni San Juan Maria Vianney, hawakan mo sila, lalong-lalo na mga pari na may malalaking suliranin, may mga karamdaman, o may mga bisyo. Salamat po, Panginoon. Palagi mo kaming hinaharap. Palagi mo kaming pinararanas mo sa amin ang iyong kabutihan at ang iyong pagmamahal. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Nandito ka upang kami ay samahan at tulungan. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus, salamat po, Panginoon, at ang lahat ng aming iniling ay inihiling namin sa iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon.